So guys, nandito tayo ngayon sa Honeybees Cafe. Sabi nila, solid daw yung mango shake nila dito. Siyempre, hindi tayo papayag na hindi natin ito titikman. Tara, check natin kung legit. Tao po! Tao po! Ay, yes. Yes, sir. Ma'am, balita ko masarap daw yung ano dito, yung mango shake. Yes, sir. Masarap po yung mango shake po namin. Puro po yung ginagamit namin at wala po siyang halong powder. So, may ano din po kami, ibang available na fruit shake na pure din po, buko, and pag-season din po ng avocado, nag-offer din po kami ng avocado shake sa customer. Ito na po, sir, yung order niyo po, mango shake. Try it and we will see kung talagang legit ba sa panlasa mo. Okay, ma'am. Salamat. You're welcome. So guys, ito, matitikman na natin yung ipinagmamalaki ng Honeybees na mango shake. Yung pure daw nila na mango shake. Sigurado kang pure to, ma'am? Oo naman. Ano siya, purong-puro talaga. Kaya mo itayo ang buhay mo rito? Oo naman. Pati ang puso mo? Ah, Ayan. Tikman natin na. Ito na yes, guys, oh. tikman mo ang legit sa'yo. Diba? Sarap guys talaga. Talagang malalasahan mo yung kanyang mangga. Mangga talaga malalasahan mo. Yung wala kang malalasahan ng mga added na mga powder. Yung may aftertaste na. Aftertaste. Ito talaga masarap. Kasi yung goal ko noon is ma-reach ko yung taste ng parang mga hotel na panlasa sa mga fruit shakes. Kaya in-experiment ko siya ng in-experiment hanggang ma-reach ko talaga yung pinaka-lasa na gusto ko. Oo. Kasi masarap kasi yung kakain ka na masasatisfied ka. Hindi Oo. lang yung kakain na mabubusog ka lang. Minsan kasi gusto natin kumain hindi para mabusog. Minsan gusto natin kumain para mawala yung cravings natin, yung panlasa natin. Kumbaga may hinahanap tayong panlasa. So, kailangan mamit ng panlasa mo yung kakainin mo. Secondary na yung mabusog ka. Ganun naman yan. Siyempre, kung hindi masarap yung kakainin mo, hindi ka mabubusog kasi hindi mo siya kakainin. Tama? So ma'am, kailan ba na-establish itong kape mo? Na-establish siya noong November 28, 2022. So, kaka third year anniversary lang namin nung last November. Guys, sa mga hindi nakakilala, siya nga po pala yung aking ex-girlfriend. At siya din yung asawa kong makulit. Si Lori po, ang ex-girlfriend ko, na ngayon ay asawa ko na po. Siya po yung may akda nitong mga shake-shake na to. Actually, ako rin po na yung nagsabi sa kanya na dapat yung pagkain na gagawin mo, kahit na hindi mabenta, basta masarap. Yes. Kasi saka na yung benta eh. Kasi kung masarap, matikman nila na masarap yung ano mo, yung product mo, babalikan nila yan. That's true. Kaysa naman kung natikman nila na hindi masarap, isang beses lang sila bibili. Pero kung masarap yung ginawa mo, pabalik-balik sila. Diba? Oo. Kaya mas pinopromote ko talaga yung masarap. Na pagkain. Kesa dun sa mahal, pero hindi ma-meet yung satisfaction mo. Yes. So, how was it? Sarap nga. Sarap. Ito talaga binabalik-balikan ko rito. Itong ano na to. Mango shake na to. Tsaka yung ano, yung avocado nila masarap din. Ang problem naman kasi sa avocado is seasonal. Hindi siya laging namumunga. So, pag once meron, talagang ina-avail ko yan para may offer ko dun sa mga customers. And same din, masarap. Same din yung mga panlasa. At saka meron pa kami ritong isang masarap na product din, yung carbonara ni Ma'am. Yes, bali may own version ako ng carbonara ko. Kaya, yun yung best seller din namin sa mga pasta. Yeah. Kaya, if you want to taste it, then visit Honeybees Cafe. Ito naman, hindi naman to tinayo namin para yumaman kami. Ang gusto lang namin, meron kaming pagkakakitaan na extra. Di ba? Yung hindi ka nabubunot sa sarili mong bulsa para may pambili ka ng ganito, may pambili ka ng ganyan. At least meron ka ng parang pang-suporta ba? Extra income. Yeah. And actually, nagkaroon kami ng idea na magtayo nito kasi before, nung pumunta kami dito, walang yung pang dine-in. Yung puro nakatayo ka lang. Yung parang pika-pika, ganyan. Tsaka wala rito gaano sa lugar nila Madam Lori.
Walang Kaya, mga lugar na kainan talaga. na medyo That time, maganda-ganda, di ba? 2021. So, na ano ko na, pag 2022, kailangan nating mag-put up ng kahit small business na ganito lang. At least may makakainan na consistent. Tsaka meron kang paglalaanan mo ng oras, di ba? Kasi kung nakatambay ka lang naman sa bahay, ba't hindi mo gawing productive yung oras mo? Yan ang Totoo. gusto ko rin na gawin Kaya sa misis nga, ko. lagi akong andito. Pag walang ginagawa, dito siya. Cashier. That minsan nag-waitress. All around, taga-bili ng produkto na ibibenta, taga-luto, Nagluluto. taga-serve, cashier, lahat all around. All around. Kumbaga hands-on si Madam Lori. Gusto ko talaga yon yung hands-on ka sa At the business. same time, naman siya sa barangay kasi nag-duty naman siya sa barangay kasi naman siya, konsihal naman siya ng barangay. Pag may schedule ako ng duty, nasa barangay ako. Pagkatapos ng duty, dito naman sa At hindi lang yan, siya rin ang overall teachers, PTA, municipal federated PTA. president. Sa lahat ng ng barangay. barangay dito sa Schools, buong sa Hulita, Leyte, ng school, siya yung PTA president. Siya yung pinakapunong president. Tapos, at hindi lang yan. Siya rin yung presidente ng lahat ng mga finance sa buong barangay. Buong barangay ng Hulita. Lahat ng barangay, siya po yung presidente ng finance. We have 26 barangays and I'm the president of Barangay Finance. Kita nyo? Ganyan kabisi ang misis ko. Sobrang busy. Tapos sinasabi niya na sagutin ko rin yung mga tawag niya yung pag ganun. Syempre pag meeting, after meeting, busy na naman mga ganyan. So, yun. Mas napakasipag ng asawa ko, di ba? Siyempre, dapat tumbasan ka rin yung sipag ni Madam, di ba? Kaya nasa Palawan ako, nagsisipag din ako doon. Hindi lang ako basta nakaupo doon. Kailangan din, naghahanap din ako ng extra na pagkakakitaan. Yeah? Ayun lang. Kasi, kailangan talaga natin ng extra na pagkakakitaan para hindi kayo mag-aaway ng misis nyo, di ba? Kung may pagkakakitaan kayo, pareho kayong kumikita, tapos may extra pa kayong pagkakakitaan. Siyempre, ang ugat kasi ng pag-aaway ng mag-asawa, unang-una yan ay pera. Pangalawa na yung tungkol sa mga pag-ibig. Di ba? Tsaka sa mga task. Oo, ganun Sa yun. bahay. Ngayon kung ano naman kayo, okay naman yung financial nyo, wala kayong pag-aawayan, di ba? Maghahanap kayo ng pag-aawayan. Kaya misis ko, hinahanapan ko ng pag-aawayan kaso wala talaga ako makuha ang pag-aawayan namin eh. Buti na. Para mayroon naman kami pagtatalunan, wala kami pagdiskusyonan eh. Yeah. Mayroon din naman kasi yung laging masaya kayo, di ba? Gusto ko rin naman ng konting drama sa buhay. May drama, di ba? Gusto mo may drama. So, yun. Nako. Ito, maubos ko na. Solve din. Sarap talaga. Kaya encourage them na Kaya kung mag-visit sa mapadaan kayo rito sa Hulita. Hulita, Leyte, papunta kayo ng Burawin, daan muna kayo rito sa sa Honeybees Cafe, tapos bili kayo nitong mango shake nila. Napakasarap. Meron din silang yan. Merienda, pasalubong, mga ganun. Kasi may take-out din kayo, di ba? Yes. Take-out, dine-in, pwede po dito. So yun guys, hihintayin ko kayo rito Hihintayin kayo ni Ma'am Lori na dadaan dito sa Honeybees Cafe. So go local tayo guys Local businesses. Support natin yung mga businesses sa mga lugar natin. Di ba? Kasi diyan naman na-asenso yung isang lugar kapag sinusuportahan ng mga taga doon yung produkto ng mga nakatira doon sa lugar nila. Yes, that's correct. Kasi sino pa? Parang bayanihan yan eh. Di ba? Pag may negosyo yung isang katabi mo, huwag ka mainggit. Di ba? Doon ka bumili. Siyempre, minsan, kasi ang utak kasi natin ng mga Pilipino, alam mo yung utak ng Pilipino, minsan may inggit eh. Si Juan, nakapagpatayo ng ganito. Ngayon, ikaw hindi ka bibili doon kasi nainggit ka nga eh. Huwag natin gawin yon. Dapat, maging masaya ka kung ano yung narating nung kapitbahay mo. Suportahan mo siya. Di ba? Malay mo kung di ba? Kung mag-asenso yung negosyo na yon, hindi lang si Juan ang kumbaga ang aasenso. Kasi meron siyang mga empleyado na taga doon na kinuha niya na nagkaroon ng trabaho, di ba? Yeah. Katulad si Mrs. nagkaroon ng trabaho yung yung mga taga rito sa kanila. 3 yung empleyado ni Mrs. O di 3 empleyado yung nagkaroon ng hanap buhay, di ba? Ng trabaho. So kaysa tambay sila, di nagkaroon sila ng extra na pagkakitaan, di ba? At malapit lang. At malapit lang, walking distance lang. Hindi na kailangan mamasahe. O libre pa kay ma'am, libre tanghalian, di ba? Yes, libre pa snacks. tanghalian ni Mrs. Tapos libre din yung snacks.
So, yun. Go local tayo. Suportahan natin yung ating mga local na businesses sa ating mga lugar. So, yun guys. Maraming salamat sa inyo lahat. Bye! Dalaw kayo rito. Dalaw kayo dito. Babush! Guys, kung naghahanap kayo ng masarap at sulit na inumin, bumisita na kayo dito sa Honeybees Cafe. Isang munting negosyo na dapat nating suportahan. Yung ininom ko kanina na pure mango shake ay 70 pesos lang. Sobrang sulit, very healthy at affordable. At talagang satisfying sa bawat higop. Hindi lang ito basta pagbili ng inumin. Sa pagtangkilik natin sa mga ganitong lokal na negosyo, mas marami ang natutulungan natin. Mula sa may-ari, sa mga supplier ng prutas at iba pang produkto, hanggang sa mga taong nagkaroon ng hanap buhay dahil sa maliit na negosyong gaya nito. Kaya tara na guys, suportahan natin ang lokal, suportahan natin ang sariling atin. Visit na kayo sa Honeybees Cafe. Hello sir, Merry Christmas! Ay, Merry Christmas! Lord! Si Emma nandito. Nakamas ko. Kunin mo dyan yung regalo. Asan? Ito? Ay, sa kanya ba ito? Oo, sa kanya yan. Wow. Ito, oh. Ito na bigyan. Ito din. Meron akong... Ay, ito na bigyan. Sa kanya. Ay, bigyan mo na sa kanya dyan. Ito. Hello, ba't kayo ka lang? Sorry! Busy! Kabisi ako. Hapon ka pa namin hinihintay eh. Thank you. Oo. Kabisi kasi ako bahapon. Saan ka nagpunta kahapon? Alam na. Sa ano? Sa Patay. Nag-ano sila? Nakipag-living. Maglibing So, yun. Hindi, ito ba? Ito yung bibigay. Ito ba dapat kahapon pa? Oo, Yan, natagdagan tuloy. Nakahanda na talaga. Wow. Thank you Nandito so ka much. lang Thank you kasi. so much, Ma'am Lars. You're Sir welcome. Jason. Thank you. Kasi ano pala ate mo pala yung aming staff dito. Sa Honeybees Cafe. Isa siya sa staff Ah. namin. Kaya kahapon hinantay namin siya eh. Kaso very busy siya, maraming appointments. Kaya ngayon hindi siya nakapunta yung araw ng Pasko. Kaya pero okay na rin. Hindi, si Ate Emma, yaya ni Kobe. Oo, nag-alaga rin pala siya nung bata. Nung nasa Pasay kami. Nung nasa Pasay pa kami, year 2015, 2014. Oo, mga ganun. So, yun. Matagal na sa amin si Ate Emma na nagtatrabaho. Yeah. Oo, tapos ang ano namin is, until now, nandito pa rin siya sa amin. Kahit matagal nang, yung parang may family na siya, may mga ibang mga ginagawa na siya, nandito pa rin siya para sa amin. Kaya we're very much thankful. Kwento ko naman si, anong klaseng, employer to si Anong Ma'am klaseng Lori? amo? Anong klaseng amo? Si Ma'am Lord sa kasi Sir Jason, sobrang bait. Wow! Nakapagigay. Oh my God. Thank you. Yun lang masasabi ko. So ikaw, anong binigay mo kay Ate Emma? Puro na lang sa Honeybees, ate. Adi, meron ako rin sa Oh my kanya God. Oh my God! Thank you so much. Thank you. Kahapon pa si, Thank you. isang araw pa siya sabi niya, Oh. Sir, wala ka bang pamasko? Sabi ko, pamasko pa sa bata lang naman yung pamasko. Hindi na uso sa mga matatanda yun. Oh, mayroon na akong pamasko. Thank you so surprise. much. You're Ay, hindi welcome. Thank ba you, to si thank you, sir. panay-panay, lagi makikita pag pupunta ko dito. Sir, pamasko ko, sir. Hindi kita makakalimutan, hindi ko naman kayo nakakalimutan. Last year din, di ba? Oo, last year. Ay, si ano? Si Aye. Si Aye. Si Aye pa yun. Si Aye pa yun, di ba? Si Aye. So, wala ka pa nun. Bigyan mo. Ay, dito ka lang. Thank you. Late na yan, pang medya noche. Kapag hindi ka pumunta eh. Pang New Year na lang po. Wala pa pumunta dyan, oh. Yan. Sige, sige. Thank you. Next mong appointment saan ka? Next lakad. Sa bahay. May kinuha lang yun. So ano, Sir Jason? Ano? Yun nga. Ito na, Pasko na. Yun lang. Yan. Merry Christmas. Nasaan pa yung isang ano mo? Empleyado mo? Wala na pupuntang Si empleyado? Ate Marisol, nakuha na ako siya. Tapos na yun? Hindi, wala na iba? Si Lian. Yan. Si Lian. Parang pa siya. Hindi pa. Maraming salamat. Thank you so much, sir. Thank you. Ganda. Sige, thank you so much, Emma. Hello, Sir Jason. Hello. Ito si Maricel. Oo nga. Yung staff natin. Oo nga.
Ay, siya yung tatanggap po. Sige, ibigay mo na yung regalo sa kanya. Wow! Ate Sel, here's your So guys, ito si Ate Maricel. package. Yan. Christmas basket. Basket ba? Here. Dito. Char. Siya po yung staff dito ni Mrs. sa kanyang maliit na negosyo na cafe. Ito ay Honeybees Cafe. Ito, Honeybees Cafe. So, yun tayo, anong masabi mo tayo kay Ate Lori mo? Thank you sa binigay niyo sa akin mag-asawa. Thank you. Kumusta naman ang cash? Yeah. So, siyempre hindi naman ako papayag na ang misis ko lang ang magbibigay ng pang-Christmas kay Ate Maricel. So, yan. So, ito naman sa akin naman ang regalo ko kay Ate Maricel ay, ito lang, cash gift lang. Itago mo na, huwag mo na ipakita. Baka marami makakita. Merry Christmas. Merry Christmas din. Thank you. Kahapon pa sila nang hihingi sa akin ng ng pang-Christmas. Kagabi sinasabi ko, wala anong Christmas. Wala namang Christmas. Mga matatanda na tayo, tinauso sa atin yung Christmas ba? Yan. So, yan, natin, sinurpresa natin sila na meron tayong pa-Christmas sa kanila. Yan. So, Thank you. Ate Maricel, Merry Christmas na. Sana, ito, pang nyo, Noche Buena. Kay Mrs. Galing. Sige. Thank you, Ate Maricel. Thank you, Day. Hindi man kalakihan ang kita namin sa kape, ang importante nakapag-umpisa na kami. Preparasyon ito para sa araw na magre-retire tayo sa serbisyo. Kaya sa mga kapwa ko kapulisan, habang nasa serbisyo pa tayo, maghanap tayo ng legal na pagkakakitaan. Huwag umasa lang sa sahod, magsimula ng maliit na negosyo para sa kinabukasan ng ating pamilya. Kung nga patapusin do ang video nga dya, matamang salamat kanindong tanan. Bilang suporta ka naman, patigayon ka mag-subscribe sa mong YouTube channel, Jason Tesorero. Pati gayong pinduton ang notification bell para lagi kamo updated sa among mga bagong upload. Matamang salamat! Ablig!